Kanta muna tayo. Siyempre, yung kapitan natin may kinalaman sa ating ginagawa. Okay? Medyo, handa mo. Pastor, nagsenda ka ng ano, pwedeng i-flash. Hindi sa ano lang yun, yung Lyrics. lyrics na. May gitara tayo. May gitara tayo. Yun po. Gitara na yun. Maganda to. Yan o. Yan. Makakumpusan ng Hindi. Hindi ah. Ganda niya. Alam ko na ba yan, Pastor? Parang, Dala mo na yan, parang, gamitan mo lang. parang papunta ka lang kayo dito kinukomposan. Ay, ito. Ay, isa. Ano ba? Dalawa. Yan. Ito na ba yan? Okay, good afternoon to everyone. Yan. And I thank God for this privilege na tayo po ay magamit sa ganitong gawain. And maganda po itong aming teamwork ngayon, ano? Pastor Ace, Pastor Clardy, ako. Okay. Kaya ano yan eh, yung June, pagkatapos Ace, pagkatapos C, Jack. Ang ganda, no? Team Jack. Ngayon ko naisip. Okay, so I would like to share with you this song. First, let us praise the Lord for what He has done. Actually, ito yung pinaka-main thing talaga, yung purihin natin ang Panginoon, paglingkuran siya. Then, soul winning, iyan yung action na dapat natin gawin. Yun talaga yung gawain. Yun ang pinaka-business talaga natin. The greatest business in the world. Now, this song, ito pong To God Be the Glory, Hallelujah, Amen. Actually, when we have Sunday school, tinilakay namin yung the attributes of God. At habang tinatalakay namin, sabi ko, napakaganda nung topic na to. So, why we make it a song? So, ginawa po namin awit ito at To God Be the Glory. Maganda po yung nangyari. So, ready na po kayo? Just follow us. Ano yung tolo nun? Yung Okay, ano yung ako yung pitch natin? Kunin ko na To God Be the Glory. Yung sa taas pa sa... Yung Yan yun po, yan. okay. Yung yun, Go ye therefore. Go ye therefore and teach all nations. Okay. Pero ano muna tayo, ha? Ano muna Hindi tayo? natin ididiretso kasi minor chords yung isa. Oh, sige, wag. Yung muna tayo, yung To God Be the Glory, Hallelujah, Amen. Okay? Sige. God is good, God above all. Okay, so just follow us. Okay, sing. God is good, God above all. God is love and great evermore. God is truth, source of the light. God is faithful, true, and alive. To God be the glory, hallelujah, amen. Come and sing, bless His name.
to Him. God is kind, God is sovereign, God is just, He is omnipotent, God of God, God and God alone, God our Savior, lover of my soul. To God be the glory, hallelujah, amen. Come and sing, bless His name, let us praise and worship Him. God is unchanging, the beginning and the end. He is worthy of our love and our service all to Him. God is real, present everywhere. God eternal, I am that I am. God knows all, God is merciful. God is mighty, guide me all the way. To God be the glory, hallelujah, amen. Come and sing, bless His name, let us praise and worship Him. God is unchanging, the beginning and the end. He is worthy of our love and our service all to Him, and our service all to Him. Amen. Praise God because we have a God na kilala natin. Diyos na buhay, Diyos na kung saan ay He is able to save our soul. Able and willing to save our soul. And thanks be to God that God saved our soul. Amen? Are you saved? 100%? Dapat walang pag-aalinlangan. Hindi yung, ano po, Pastor, 99.9%. Kulang pa rin. Amen? Bali nang lumagpas, huwag lang kulang. Okay, so, at yung Diyos na ating kinilala ay mayroong mandato sa atin. Right. And this is the second song. Okay? Naalala ko, Pastor, nung nandun ako sa Diadem, ako yung naglilid doon sa dati kasi ginamit namin yung system ng yung kay David Wood, Operation Go. Okay. And when we have seminar dyan sa Operation Go na yan, we make a song at ito yun. Okay? Go ye therefore. Okay, so tono ganito. I-pitch natin pa sa record. Go ye there. Ang taas. Baba natin. Sige. Go ye therefore and teach all nations. Go, go, go. Go ye therefore and teach all nations. Go, go, go. Baptizing them in the name of the Father. Go, go, go. Go ye therefore and teach all nations. Go, go, go. Go ye therefore and teach all nations. Go, go, go.
nations. Go, go, go. Go ye therefore and teach all nations. Go, go, go. Baptizing them in the name of the Holy Ghost. Go, go, go. Go ye therefore and teach all nations. Go, go, go. Amen. 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 Oo. So, tinitingnan ko habang kinakanta niyo yung go, go. Parang hindi naman kayo willing mag-go eh. Go. Okay. Okay. So, alam niyo po, talaga nakaka-bless itong gawain na ginawa natin. And actually, when Pastor Ace invited me na mag ano doon sa soul winning talaga originally soul winning seminar yun yung ano nito basta yung program ninyo. That time when he invited me, may nakasalan na kaming schedule yung mission emphasis. Okay, so 3 days yan, March 20, 20, 21, and 22. Okay. Sabi ko, paano ko ayoko namang yung, gusto ko rin kasi, tsaka nung time na maganda kasi soul winning din naman eh. So, ganito na lang gawin ko. So, leading ng Panginoon is, may collaborate na lang. Okay? At blessing yung naging ganong decision kasi tulad ngayon, hindi ko akalain ganito ang ganda nung nangyari. Na ang naging usapan na lang namin, Pastor Ace, we're going to attend, mag-participate kami dyan maghapon. Okay? Lalo na nung sinabi niya magpapakain siya. Hindi ako nagdalawang isip. Maraming salamat, Pastor. Nabusog kami talaga. Kaya, Meron pa dyan. oo, meron pa. At ngayon, ang namin, dahil sa kayo ngayon ay na-orient, kailangan yung application. So I asked Pastor Ace, Pastor, what? Ano kaya? Natutunan, application kinabukasan. Saka kaya bukas, ang application nito, yung magsasolving tayo. Amen? At yung solving yan, gagawin doon sa amin. Okay? Sa ngayon. So kaya, mga kapatid, bukas dapat maaga kayo. Baka sila pa mauna sa, baka sila yung maghintay pa sa atin. Okay? Pastor, So, anong oras po ba yung bukas? Mag-start tayo ng alas 8. Okay lang po ba yung Pastor? Sobrang init na pag... Mainit na? Hindi, Ang pag gawin na? tanghali na. Hindi po, Oo. tama na po yung alas 8. Tama Kasi na po baka yung 8. masyadong tanghali na sa inyo yan, hindi alas 5 tayo ng umaga. Okay. So, mga alas 8, okay naman. Hindi, tama na kasi may... Hindi na kayo lesson? may orientation pa doon. Hindi, kung ngayon. Ay, ngayon? Sa Meron. follow up. Kasi follow up kami mamaya tayo mag-invite eh. Pagkatapos. Oo. Ano pa kasi tayo question and answer? So, Pastor, Meron. unahin muna siguro yan. Ha? Okay. Kayo, meron pa kayong follow up? Ano? Wala na. Wait na lang. eh. O sige, question and answer lang na tayo. Meron man akong i-share, mamaya, ano na lang yung... Hindi, ngayon na yun. Basta, ngayon na yun. Ang ngayon na ba? Yung follow up. Follow up. How to do follow up. Sige. Okay. How to do follow Blessing up. na po. Speaking of lesson, Pastor Hmm. Nobel. Ay, ang gusto niyo yung merong yung PowerPoint. Hindi, okay lang. Okay ka lang, no? Follow up na. Okay, sige. Maikli lang. Sige. Maikli lang. Okay. Ituloy ko muna yung sinasabi ko kasi bukas nga, ayan, ang schedule natin 8 to 12 lang. Okay? Doon na tayo mag-lunch sa amin. Okay, so just come to us. Napaghandaan namin yan. And we're going to kill our
chicken, boys and girls. So, ayan. Napag-usapan na namin ni Ma'am Jonah. Actually, talagang na ano din ako kasi nasabay yan doon sa aming lipat. Kaya talagang may nagtatrabaho doon, andito yung iba, and then bukas tuloy-tuloy ang ano. Nanginayang ako kasi yung dalawang young people doon, yung taman din, yung mga potential pastor yun eh. Oo, si Jefferson at saka si Jason. Pero ngayon, nalulungkot ako kasi naghahalo lang sila ngayon ng ano. Dapat natututo sila eh. Okay, now ganito. When I was a worker sa Mother Church, nagpapasalamat ako. I have been trained by my pastor, Pastor Angelito Valencia, pagdating dito sa soul winning. Okay. So, isa sa pinakamahirap na bahagi ng soul winning ay yung pumunta ka sa isang lugar na wala kang kakilala. Okay? And how to make rapport sa mga taong hindi mo kilala. Kaya sabi ko nga, malaking bagay sa akin yung method ng yung community survey or religious opinion kasi talagang dahil dito, kahit sino, kahit saan, I can make rapport to people na magbahagi ng salita ng Panginoon. Kasi yun ang mahirap kasi yung pupunta ka, mas lalo na kung medyo mga ano pa, mga high society ba. So, dito, ay nga, naturuan ako ng ating pastor using that method by asking some question na kung saan, through that question, una makikilatis mo kung sino yung anong klaseng tao yung kaharap mo o paniniwala niya. Okay? So, I could say na ang mga Baptist, ito yung 40 talaga eh. Soul winning. Na kung saan, ito yung main business. Ha? Main business sa gawain ng Panginoon. Pero mga kapatid, again, ito palagi kong inaano sa mga kapatiran. Why we are here as a church? There are 4 things na in-emphasize ko talaga. Why we are here? Why we exist as a church? First is to exalt the Savior. Kaya bahagi ng pag-exalt natin sa Savior, yung pagsamba, pagpupuri sa Kanya. Pangunahin yun. Okay? Then, another one is to evangelize the sinner. Right. Ito yun yung meron tayong mandate galing sa Panginoon. Go ye therefore, di ba? Then, pagkatapos, hindi lamang po kasi doon, matatapos yun. Kung papansinin natin, yung Great Commission, progressive. Progressive siya. First, evangelize. Go ye into all the world. Yan. Pagkatapos, anong mangyayari? Pag na-witnessan mo, anong next? Baptism. Amen? Baptism. Kaya huwag niyong titigilan. Hindi ko na tumanggap yan, okay na. Pabayaan mo na. Hindi. Follow up. Baptism. Talagang yun talaga yung ating gagawin. Okay? So pagkatapos na mabaptize, anong dapat gawin? Discipleship. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Okay? So, at nakita ko, doon medyo may konting lapses ang mga Baptist. Talagang dapat maging maalat tayo dito. Yung after na at tumanggap sa Panginoon, nabaptize siya, yung individual na pagtuturo sa mga bagong Kristiyano. Okay? Yun yung follow up. Okay? Follow up. Na kung saan sa ating pagpa-follow up,
ang pangunahing layunin, yung naatay mo, maliwanag yung presentation ng maliwanag yung yung concept ng salvation. Amen. Kasi maraming mga umaatay sa totoo lang sa church. Pag tinanong mo sa sa yung tungkol sa kaligtasan, yung iba nagdududa, yung iba naman oo tumanggap na ako, pero pagka may nawawala kung ano talaga yung katuruan sa sa salvation. Okay, so ang layunin ng follow-up is to have them crystal clear presentation nung gospel. Yung in-emphasis kanina yung gospel, hindi lang yung anong gospel? Good news. Ano yung good news? Ang good news, merong Diyos na nagkatawang tao, namatay sa ating mga kasalanan. Jesus Christ died for our sin. Romans chapter 8, okay? Verse, ano ba yun? 5:8. God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Okay? He died on the cross. He was buried. And then on the third day, He rose from the dead. Nabuhay na mag-ulit. Amen. Bakit nangyari yan? So that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. The content, the message content of the gospel is the death, burial, and resurrection of Christ. Okay. So, maliwanag na presentation ng gospel. Kasi akala ng iba, pag ikaw yung nag-invite ng sa church, yung, halimbawa, punta ka, magsimba ka. That is not, hindi yun yung talagang kabuuan ng gospel. Kaya hindi yun. Ang doon, yung tinanggap mo, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na siya ay namatay, nalibing, muling nabuhay, para sa ating mga kasalanan. Okay? Now, another thing na goal ng ating pagpapalo up is to have the new believers yung firm assurance of salvation. Okay, so yun Talagang magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Okay? Hindi lang yung tinanggap ko si Jesus Christ, di ba? Kanina nadinig ko yung pinag-uusapan, tinanggap na tagapagligtas, pero Panginoon, hindi. Tama? Kaya walang pagbabago eh. Kasi tinanggap lang na tagapagligtas eh. Kaya wala nangyari eh. Pero pagka tinanggap mo tagapagligtas, Panginoon ang iyong buhay, mangyayari yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano yung sabi doon? For God so loved the world? Hindi. Ano yun? Ano sabi doon? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Okay, mangyayari yun. Okay, now, after na siya ay magkaroon ng assurance of salvation, another important thing na dapat maitanim sa kanya, sa bagong Kristiyano, ay yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Yeah. Kasi basic foundation, di ba? There are two agents, no? Bakit tayo nagkaroon ng assurance of salvation? Okay? The Word of God and the Word of the Holy Spirit. Yan eh. Now, pagkatapos na siya ay malaman ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Okay? Yung kahalagahan na siya ay nandoon sa New Testament. Pinahalagahan niya ang church ng Panginoon. Okay? Involved siya sa church na ginagawa ng church ng ating Panginoon. Okay? So, the importance of the church. Ayan. So,
iyon ang mga bagay na sa pagpapalo up. Now, again, matagal din po ako sa Mother Church. Okay? Matagal po ako. Siguro, hindi lang 10 years eh. Okay? So, ngayon, nung ako ay nagpapastor na, eh talagang unang ano namin dito si Salwining. Na talagang ang hirap talaga yung yung mapanatili yung mga tao. Kaya so through discipleship, doon natin maiano yan eh. Yung kumbaga sa yung na-soul winning mo ay makapanatili, ika nga yung fruit that remains. Okay? So, to share with you about yung the importance of discipleship, talagang way back 2007, nagano talaga ako, ano ba dapat kong gawin para yung sa discipleship. So, dumating ako sa punto na naghanap ako, no, ng mga tao na maaaring makatulong sa akin. At napasama ko doon sa ilang mga kaibigan na kung saan ay nagtuturo ng discipleship na ginagawa ng mga mega churches. But when I apply this, there system, hindi umubra eh. Okay, sa amin. At isa sa mga dahilan doon, yung doctrinal issue at saka yung mababang motivation sa naisagawa ito. Now, until such time, I ask God, talagang teach us paano gagawin. Ayan, nagkaroon kami ng God gave me wisdom na makapag-create kami ng aming sariling discipleship tool. Kasi maraming klaseng discipleship tool. Sa internet, ang dami naglipana dyan. Pero, iba-iba ang mga nilalaman nito. Pero when I ask God, may nakita ako talaga napaka-simplest way. Ang kailangan lang talaga consistency. Okay? And we call this discipleship tool yung deeper education system. Okay? Pag nadinig nyo yung deeper education system, galing yun sa diadem. Okay? San Mateo. And ayokong i-elaborate pa ito, but we are using that discipleship tool at this present time, at nakita ko na talagang blessing naman. Actually, when I share this system sa Masbate, talagang natutuwa ako kay Pastor Nomel Ribot. Talagang inano niya ito, and siya mismo nag-testimony sa amin. Pastor, we are using that discipleship tool, and talagang sa ngayon karamihan mga young people. Talagang so mga kapatid, there are two things pagdating sa disciple, yung yung three things doon sa sa mandate ng Panginoon. Soul winning, evangelism yun, baptism, then discipleship. Okay? So, I hope Pastor time will come, if God permit, yun sa discipleship, magkaroon din tayo ng seminar tungkol dito. Okay? So, because that is another thing. Okay? Pero iisa lang yan. Hindi pwedeng sabihin, ito mahalaga, ito mas mahalaga. Hindi. Pwede yung summarize mo siya. Yung Yung summary yung D4. Sa D4, okay. Ang D4 education system
ano lang ha, parang yung overview. Overview. Okay? Ang overview ng system na ito, first, define what is deeper education system. Connect ba ako dito? Ay, kaya. Ayaw Sana kayo lang basta yung kaya mong ano mo yan. sige, sige. Again, what is deeper education system? Deeper education system is a discipleship tool. Okay? Discipleship tool na kung saan this is one-on-one. Ang ano talaga dito, we have complete yung mga lesson. Okay. Na kung saan uupuan mo talaga yung bagong mananampalataya. 2, 3, okay yan, magandang yan, bilang. Parang klase. Oo. Huwag na yung marami kasi pag marami, nasisira yung Okay, so 1, 2, or 3, the best. Okay? Discipleship tool. Okay. Meron kasing 4 na cycle yon. First cycle, yung tinatawag na discovery class. Discovery class ay ito yung sinasabi nating one-on-one. Merong 5 lesson dyan na binanggit ko sa inyo kanina na napakahalaga sa bagong mananampalataya. Okay? What is salvation? What is assurance of salvation? What is baptism? What is the Word of God? The importance of the Word of God? The importance of church. So 5 yan. Nandoon. Now, actually, pagka natapos niyo yung 5 lesson na yan, meron kaming tinatawag na D4 test. Okay? Ang D4 test stands for, it is an acronym, Test, ibig sabihin nun is Truth Encounter Systematic Training. Iyon yung ginawa namin nung kamakailan na 1.5 day yan. Okay? We start on Friday morning, let's say, we start kami alas 8 ng umaga, Friday. Ang tapos nun, Saturday before lunch. Ayan. Or minsan, lumalagpas pa ng lunchtime. Okay. Sa inyo. Kasama rin basta parang class, ganun ba? Klase, school. Actually, hindi pa school yan, ha? Pero yan, may mga session, Iba yon. iba pa yun. Nasa class 201 yan. Na kung saan, yung class 201, tapos na siya sa di ba? Okay. Class 101, tinuruan ng 5 lesson, right? Tapos, parang klase, parang ganun. nakuha ko na ibig mo sabihin. Actually, Pastor, itong yan is parang curriculum siya. Curriculum. Yes, ganun. oo. Curriculum talaga siya. Until yung hanggang pang-4. Okay. So, class 201, disciples exercises, mayroong 12 lesson dyan. Lahat ng, anong dapat gawin ng isang Christian? Tinatalakay dyan yung how to study the Bible, how to pray, yung tithing, basta yung 12 lesson. No? So, ganun ang punto. Pag natapos yan, yung 12 lesson na yan, sa class 201, pwedeng maramihan yon. Okay? Parang Bible study ba? Yan. Yan. So, pag natapos sila, another D4 test, at pag natapos sila dun sa pangalawang D4 test, yun yung class 301, actually Bible school yun. Sa inyo. Talagang yan. Kumbaga dati, when we have a Bible Institute, ang tan is, pag natapos yung class 201, automatic yun. Wala nang question na yun. Tinawag ka ba ng Panginoon? Di ba? Sa atin, tayo? Yung magba-Bible school, yun yung mga tinatawag ng Panginoon. Di ba? Sa amin, pagka nagpasok ka sa Bible school, ikaw ba tinawag ng Panginoon? Sa Asia, ganyan eh. Ganun ang mga approach eh.
O ba't ka nandito? Yeah. Tinawag ka ng tatay mo o tinawag ka ng Panginoon? Ganun. Hindi. Automatic yun. Sa deeper education system, automatic yun. Kasi lahat tayo. Talaga ang ano ng Panginoon is naligtas ka, maglilingkod ka. But before na maglingkod ka, napakalaga yung na-educate tayo. Right? Like what we are doing now. Amen? Bago kayo mag-soul winning, ini-educate, inupuriyan. Right? Kasi sabi nga ng isang mga education, inspiration without education leads to frustration. Di ba? Yung excite ka, pero di mo na alam gagawin mo, mapoprostrate ka eh. So, that's why we are doing this, itong ganitong gawain. Anong yung gusto mo? Anong araw ganyan? Yung Anong araw ginagawa? Oras? yung Yung parang klase? actually, nasa na yun kung sino ang, di ba? Nasa Mag-uusap na lang sila. pag-uusap ng disciple Cell and, group, gano'n yun. yes. Yun naman talaga eh. Nag-aanap ka lang Oo. i-disciple mo, Oo. usap lang kung anong oras. Magkano kayo? Kasi ang ano nito mga kapatid is to see all members of the church, okay, working, serving, at talagang nagpa-function. Hindi yung taga-tunganga lang tayo. Tama. Hindi yung tagapakinig lang tayo. Di ba? What is the use of attending yung ganito, then at the end of the day, wala ka naman action na gagawin. Hindi ka naman din pala maglilingkod. Di ba? So, kaya talagang yan. Okay? So, ano pa ba? Okay. So, yun yung Bible School. Then, pag natapos nila yan, yung class 401 is deployment of the equip. Okay. Yung class 301 is dynamic of equipping. Yung class 401, deployment of the equip, ito na yung send out kung talagang send out. Okay? So far, yun lang, Pastor. Amen. Amen. So, this time, ano tayo?